Hi there guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Para sa mga taong super crave na crave pa rin sa sweet and gustong gawin si low carb, this video is perfect for you dahil let me share with you kung paano gawin ang easy and yummy low carb coffee jelly. Let's check our ingredients. First step ay naglagay lang ako ng mga 1.5 cup of water dito sa ating lagayan. And hahayaan lang natin na mag-boil siya. Nilagyan ko siya ng cover and after nyan, ganito na yung kanyang tsura kapag boiling na siya. So ilalagay na natin yung ating first na ingredient. Gamit ang ating Nox Original na gelatin, so ilalagay natin dito sa ating boiling water. And ilalagay lang natin siya unti-unti guys. And syempre kailangan natin siyang haluin para ma-make sure na talagang matunaw siya ng mas maayos. So ayan, nilalagay ko lang siya ng unti-unti dito. Sobrang okay naman mag low carb dahil hahanapin mo lang talaga yung mga alternative na ingredient na kailangan mong gamitin. And maraming gelatin approved na pwede nyong gamitin kay low carb. Ilalagay ko na lang dito sa screen or sa ating Facebook page para mas maraming list yung mailagay natin para mas maging guided kayo kung ano yung mga pwede ninyong gamitin. Step 2, syempre ilalagay na natin ang ating coffee. So, ito ang aking brand na gamit ngayon. 3 stick ay pwede na sa akin. Pero, depende sa inyo kung ilan yung gusto ninyong ilagay. For me, 3 stick ay okay na. And syempre, pagkalagay natin sa ating boiling water, ay kailangan din natin siyang haluin. Kung makikita ninyo guys, medyo struggle ako sa paglagay. Dahil, di ba yung init ng tubig natin is parang medyo nabubuo yung coffee niya. Pero okay lang yan. So, ilalagay lang natin siya unti-unti and continuously lang nating hahaluin ang ating coffee. Any brand of black coffee or mga pure coffee is okay. Pero ito talaga yung pinaka-favorite kong brand guys. Kasi pag nilagay mo pa lang siya sa water, grabe yung nakaka-relax na amoy. Mahilig talaga ako sa mga super strong or yung mga matatapang na kape. So, ayan. So, hahalu-haluin pa rin natin siya at this moment and ma-make sure na talagang fully na-mix na siya dito sa ating water. After natin ma-make sure na fully mix na ang ating water, gulaman, and syempre ang ating black coffee, hayaan muna natin siyang mag-cool down ng ilang minuto bago tayo pumunta sa ating next step. So this time, yes, tapos na siya. So papatayin ko na yung ating apoy and tingnan naman natin siya on a closer look. So ayan na siya, medyo boiling pa siya. Balikan natin siya in a few minutes. Next step para sa ating malinis na container, ayan, ilalagay na natin yung nag-cool down na ating mixture kanina. So, isasalin ko na siya dito sa ating lagayan na ito. So, medyo mainit-init pa siya ng konti, but that's okay. And, hahayaan natin siyang mag-set later. Ganito karami yung nagawa ko sa isang sachet ng Nox guys. And palalamigin lang natin siya konti. Sa mga normal na gulaman, in a few minutes, pwede na siyang mag-set outside. Pero ito, kailangan natin siyang ilagay sa ating ref para mag-set siya in mga 4 hours. Pero normally, mas okay kapag overnight talaga para mas maging fully set na siya.
After ko siyang mailagay sa ating ref, ganito na ang kanyang tsura nang siya ay nakaset na. Siyempre, after nang nakaset na siya ng ganito, ay next, hihiwain na natin siya into cubes and ganito ang kanyang tsura. All-purpose cream ang ating next step. Nilagay ko na yung isa and ilalagay ko naman itong pangalawa nating all-purpose cream. Any brand is okay. Basta make sure na magbasa ng ingredients and pure na all-purpose cream lang talaga. Next na ingredient ay ilalagay naman natin ang ating sweetener na si Equal. So, bahala kayo kung ilan yung gusto ninyong ilagay. But for me, mga 2 or up to 5 ay okay na sa akin. Para mas malasa siya, nagtimpla ko ng isa pang sachet ng coffee and ilalagay natin siya dito sa ating mixture para mas lasang-lasa talaga ang ating super yummy na coffee jelly. So, ayan, nilalagay ko na siya ng unti-unti guys. And syempre, after natin siyang ilagay, ay kailangan natin siyang halu-haluin ng mag-mix naman yung kanyang mga lasa. After natin i-mix lahat ng mga ingredients na nilagay natin guys, at after natin halu-haluin, syempre, kailangan natin siyang ilagay ulit sa ating ref. And mga 4 to 5 hours ay okay na, malamig na siya and babalikan natin siya later. Alam kong excited na kayo, kaya after few hours na nilagay natin siya sa ref, tara at isalin na natin siya dito sa aking favorite na lalagyan. So, isinasalin ko na siya dito guys. So, inuna ko munang ilagay ang ating gulaman. And, syempre, ang ating super yummy pa-creamy na ating sauce na nagawa. Sobrang nakaka-excite talaga. So, ikaw, ano yung mga cravings mo lately na gusto mong mahanapan ng low-carb alternative? I-comment mo naman yan down below. Ganun lang kadaling gawin ang ating super yummy low-carb coffee jelly na ito. If you think this is helpful, please click on like and make sure to comment and subscribe for more weekly videos up next. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. And don't forget to always keep going. Bye!